Hello, everyone. Welcome back to Alisa Lifestyle Vlog. I have here another special guest, a J1 teacher, and he is very willing to share his experience. Fresh from the Philippines pa din siya. Kagagaling niya lang sa Philippines 3 months ago, and then nasa US na siya as a J1 teacher. So, I'm gonna give this time para introduce niya yung self niya. And can you also tell us degree mo, yung experience? Because yun yung usual question nila, like ano talaga yung Mhm. kailangan na degree and experience para maging qualified to teach in the USA. Thank you, ma'am. Oh, long time no see. But anyway, thank you for this kind of opportunity na makapag-share din ng experience ko. My student here called me Mr. J. But my first name is Jairo. So I came from Quezon Province in the Philippines. And when it comes to my educational background, so good good question nga yan. Kasi sometimes marami nagtatanong ng mga Pinoy, pwede ba ako mag-apply kahit bachelor's degree lang or something like that. But siguro pwede naman kahit bachelor's degree. Kaya lang, ang pinakang edge mo kasi dun kapag meron kang MA or doctorate degrees uh, kung ano yung educational background na meron ka. Like, sometimes kasi may mga host school na gusto nila is naka-align yung natapos mo, like yung MA mo. Kasi marami din nagtatanong like, pwede ba yung educational management? So, mga ganun case. Sa case ko, uh, finish my bachelor's degree as a math and then my master's degree math din. So, hindi ko alam. Basta biglang hindi ko naman kasi before akalain na mag-US ako. Pero thank God kasi isa yun sa nakita ng home school ko na kumbaga yun yung standard nila na kailangan talaga nila is naka-align yung MA. And now pursuing my doctor's degree, math din. So PhD, math din siya. Sabihin na natin na yung educational background is parang ano na lang, hindi siya major requirements. Halimbawa, nakadepende siguro yun kung ano ka as a teacher. Like, sa unang interview pa lang, meron kasing mga, halimbawa, principal or superintendent na dyan nag-interview sa'yo. Sa unang kita pa lang sa'yo, okay to, pwede to. And Yeah. then secondary na lang nila tinatanong yung mga kung ano educational background mo. So, isa yun sa na-experience ko before kasi may mga kasamahan ako na hindi naman sila MA graduate, may units lang. Pero pagdating sa interview, so yun yung ano nila, advantage nila. Kasi nakadepende rin siguro sa experience nila. Can you Yes. tell our audience a little bit backstory how you started applying as a teacher in the US? Actually, before, uh, inaalala ko pa, hindi ko pa tapos yung MA ko. So, before kasi, pag sinabi kasing US, pag naririnig ko yung US, and then nakikita ko sa Facebook, especially, yung kung magkano yung range nung sweldo. So, before, hindi ko talaga siya pinangarap kasi sabi ko, ang labo talaga, ang labong, parang, para lang siya doon sa mga smart, sa bright, sa mga ganun. So, hindi ko nakikita yung sarili ko before na mag-US ako. Hanggang meron akong kasamahan ko, teacher ko siya, and then sabi niya, um, kailangan kapag mag apply ako, una muna tinanong niya muna kung willing ako mag-abroad. So, medyo na-excite ako kasi parang feeling ko nung sinabi niya yun, kukunin niya ako. Yun pala, nagano lang. Kasi parang ano parang minsan, awan ko kung ito yung feeling ng iba. Like, pag tatanungin ka pa lang, oh, willing ka ba mag-abroad? Parang, kasi dito merong vacant sa amin. So, parang akala mo ikaw na yun eh. Parang, yan Yes. naging advance ka na ah, parang na-excite ka ba? Parang ganun. So, ganun yung nangyari sa akin before nung tinanong ako niya na ganun. Pero tinanong niya ako kung tapos ko na yung MA ko. Ang sabi niya sa akin,
ang sabi ko sa kanya, hindi pa po. So, tinatapos ko pa. And ang sabi niya sa akin, sige, hintayin muna natin makatapos ka. Kasi, yun nga, advantage mo kasi pag-graduate ka ng MA. So, nakinig ako sa kanya way back 2020 or 2021, something like that. And then, after na nun, nakatapos na ako, like 2022 ako nakatapos ng MA ko. So, doon na ako nag-start na parang um, mag-apply. So, unang pinasahan ko ng papers ko is API. So, sa API, medyo um, maganda sa API kasi alam mong legit. Kasi before, isa rin ako sa takot na maglabas ng pera, to be Yeah. honest. So, nung narinig ko yung API, narinig ko siya doon sa classmate ko sa PhD. API din kasi siya. So, shinare niya yung system doon and then pinag-fill out ako. Kaya lang, yun nga, isa rin yun siguro sa gusto kong i-share regarding dun sa mga ganun sa API sa mga portal. Kasi medyo talagang matrabaho. Yeah. Parang alam mo yun, di ba? Yung parang ilalagay mo lahat, yung mga credentials Sobrang na effort upload ka na. mo. Yes, mag-e-effort ka talaga. Like, aalamin mo kung anong year ka ba nag-graduate na ganito, ano yung, basta lahat ng mga detalye ilalagay mo doon. So parang feeling ko nun, grabe parang ang hassle, grabe parang ang hirap pala, doon pa lang sa process na ganun sa API. Hanggang, ayun na, hinintay ko, tapos na-approve ako doon. Nasa approve stage ako, pero waiting ako nung time na yun. Ang tagal. Pero habang naghihintay ako noon, dahil parang pag nasimulan mo na kasi mag-apply, like, parang hindi mo nasasayangin yung oras. Hindi pa ako nakaka-experience that time ng interview. Nag-ano lang ako, nagpasa lang ako ng mga documents na kailangan. Hanggang merong opening na, so bumalik na yung co-teacher ko, binalikan ako dahil nakatapos na nga ako. Doon niya na ako pinagpasa. Doon sa agency na yun na wala kang babayaran. Mhm. So H1B yun. Marami siyang napapalis. So kaya lang dahil libre nga, ganun parang pag libre nga siya or wala kang babayaran, um, dadaan ka sa butas ng karayom talaga. So, ang dami naming interview. Like, parang thousands kami na applicants, Mhm. buong Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos, nakapag-proceed kami before, uh, like ko na lang, parang nasa 18 na lang kami nun, sa batch na yun. Um, Tapos, doon sa 18 na yun, ilan na yung kinuha? Parang 8 lang. Grabe. 16. 8 lang yung kinuha doon. So, hindi ako napasama. Pero, hindi The naman ako, effort and the time that you oo nga. spent, you know. Pero, grabe ma'am, grabe yung process nun. Kasi, ang dami naming interviews. Ang magastos lang talaga nung pupunta pa kami ng Manila sa Yeah. pamasahin namin. Pero wala namang bayad yung Yeah. interview. Kaya lang, syempre, kung talagang gusto mo nga yun, so talagang talagang mag-e-effort ka rin. So, hindi ako na-discourage before kasi alam ko yung mga kasamahan ko din na hindi nakuha. Meron, to be honest, merong principal, Mhm. maraming master teacher. So sabi ko sa sarili ko, wala akong, parang wala akong karapatang balungkot or ano Yeah. kasi sila nga hindi nakuha eh. So naniniwala rin naman ako na kapag will talaga ni Lord at para sa'yo talaga ibibigay talaga. So hanggang yun, ang daming discouragement. Talagang yung rejections, dapat ready tayo doon. Like, mare-reject ka sa interview, hindi ka makakapasa, okay lang yun. Kasi para doon nahasa eh. Like, yung mga tanong, ah halos iisa lang naman yung mga tanong nila eh. Like, sa behavior, kung paano ka magkaroon ng, makakapag-build ng magandang relationship sa parents, ano yung gagawin mo kapag nagkaroon ka ng problema na ganito sa loob ng classroom, ano yung mga strategies, learning style mo. So, mga ganun. So, at least, habang nare-reject ka, ah, mas mas pinaplantsa mo yung mga sagot Yes. mo. So, yun yung kagandahan doon.
So, yun yung naging start ng pag-a-apply ko dito sa US. Like, hindi naging madali. Kasi parang ang kalaban mo dun is yung takot mo siguro na ah ayaw kong maglabas before ng pera eh. Kasi Yes, takot ako eh, yun sa mga scam. that's true. Um, Hindi ko man siya sabihin sa family ko, pero nakakatakot pa din. Before kasi ayaw ko munang sabihin hanggat wala pa. Like, syempre nakaka-pressure. Alam naman natin yung pressure nandun. Like, lalo na pag nalaman ng mga co-teachers natin. And yun yung naging start ng pag-apply ko. Nagsimula sa um, parang sinabihan lang ako, tapos Yes. yun. Pero hindi ko talaga siya pinangarap nung nung una pa lang. Kumbaga parang bigla na lang nagkaroon ng may ginamit si Lord na dumating na tao na nag-encourage sa akin na mag-apply. Yun, All right. ang Now, start. how did you find your current school now? Like, yun. After that experience, how did Mhm. you find that school? Kung nasan ako ngayon. Yung galing sa na mga ano, galing sa ah, parang may mga vacancy na mga Yes. schools. So, siguro doon nang galing or Parang parang kadami-dami nang na-applyan mo, no? oo, Because hindi ko na siya ano, yung hindi mo na kagandahan nun. ma-track. Basta meron siyang email sa akin. So doon sa email, ang ginawa ko doon, Nireplyan ko na siya kasi parang urgent hiring yung ano. So parang ang story may nag-back out dun sa dito sa school. Like okay na. Taramado na lahat ng board, parang yun ang pagkakaalam ko. Ang naging problema, ito yung matindi dun. Hindi sa akin dinisclose yung pangalan, pero ang alam ko babae. And ang sabi, kaya daw nag-back out is nagkasakit yung nanay. Oh. So walang mag-aalaga. Pero hindi ko sinasabi na dapat ginarab niya to kasi kung ginarab niya to wala ako dito. Wala ka, So wala ka. thankful pa ako doon. So doon papasok lang yung sinasabi ko na dapat kahit anong mangyari, huwag kang magpapa-discourage. Parang pero kung talagang wala nang iba, ikaw nag-iisa lang na anak ko, sige sabihin na natin na ganun. Pero asahan na natin na talagang may mga discouragement na darating. And nasa sa atin yun. Kung talagang buo ang loob natin sa uh, pangarap natin makarating dito is kahit anong mangyari, dapat huwag tayong magpapatinag. So, dapat nandun lang yung focus natin. So, yun yung nangyari. Natanggap ako dito, mas pinili ko na lang kasing, or hindi naman lang, kasi andito pa rin ako sa napakalaking bagay nun. Kasi sinasabi nga natin na mas maganda yung H1 kasi yun nga, continuous. So, ang Mm. J1 kasi 3 to 5 years. Yung H1B talaga is pinapangarap din ng lahat. Yes, So, that's yun. true. Pero dahil nga sa katulad ko na parang mas nanigurado lang ako. Kasi before, nung isa pa lang option mo, talagang yung wino-workout mo eh. So, pag Yes. nagkaroon ka na ng other option, like, ibabalance mo na tama ba ito maging decision ko or ano ba. So, dapat stick ka lang dun sa alam mong kaya mong panindigan hanggang sa huli. So, yun yung nangyari sa akin. Like, thankful ako dito. Sobrang thankful ako kung sinasan ako ngayon. How much did you spend in all? Did you spend a lot of money? Yan. Good question yan. Siguro sa akin ha, dun muna tayo in general, case-to-case basis. Pero sa akin, ang kagandahan nga dito din, yung sa H1B na hinihintay ko kasi libre din. Libre yon. So, itong sa J1, libre din. So, ang siguro dahil nga libre yung standard, yun lang siguro yung kaibahan ng mga sa agency. Let's say sa mga agency talaga, palakihan talaga like 100,000 talaga yung gagastusin mo Or para lang million? tulungan kanila. Million. Yeah, inaabot ng may mga napasahan ako before na million din. So,
Ang nangyari sa akin kasi ma'am, dahil nga yun nga may nag-back out na teacher dito sa position ko. So position niya dapat to. Ang ganda pala nung offer sa kanya. Like wala siyang babayaran. Yung visa sponsor niya sagot nung host school. Even yung process. So, yung process doon sa agent, so yung Hirefox, parang hindi pa rin sila ganun katagalan, like ilang years pa lang. Pero ang ganda nung ano nila, ang ganda nung mission and vision nila. Like, alam naman natin may mga agency talaga na malalaki alam Yeah. niyo na yun, malalaki ang fees. Pero sa kanila, ang vision and mission nila is like makatulong kasi Pinoy yung may-ari. Mm. Makatulong dun sa mga nag aspire ng mga teacher na makarating dito. Like na hindi mabigat sa bulsa. So, Yeah. ganun yung kanilang hangarin. Sila ay agency, tapos meron din silang mga partners ng mga business sponsor. Okay. So, yung school So, agency na where talaga. you got hired, bali, sila yung nagbayad sa agency na yon instead of you. Yes, Exactly. may Yes, mga ganon. exactly. Even Uh, IAG, I also know that na may mga school district na sila yung magbabayad sa kanila, yung mga agency na ganyan is yung parang priority nila is yung employer ang magbayad. Parang ganon, no? Para wala Yeah, ka yeah, yeah. alahanin. Exactly. That's good. Yeah, yeah, exactly. Kaya lang, in reality talaga, yung standard naman nila yung yung Yes. kailangan. Like, ang gusto nila nga is dapat meron kang MA, doon na papasok yun yung mga Oo. gusto nila. Kasi Qualifications, yes. Siyempre, wala kang of babayaran. course. Yun lang siguro yung kaibahan dun sa mga talagang ah, agency na nag na singil sa mga applicant. So sa akin, kagandahan nun, blessing yun para sa akin kasi even yung apartment ko dito, like yung housing namin dito, sila yung nag Mm, like uh, naghanap ng mas mura and yes. katabi mismo ng school. Ang pinakang kagandahan nga nun is hindi nila ako nilagay sa kailangan ko pa ng transportation, like Yeah. gagastos pa ako ng kailangan ko pang magkasasakyan para sa yung mga ganun. Talagang ang gusto nila is maging komportable ka and yung trabaho mo is uh, parang focus ka. Kasi ang ganda rin ng ano nila ang ganda nung hangarin nila para sa mga bata dito. Small community, pero kita mo na organized lahat. Yung even yung mga parents, may Yeah. mga organization and alam naman natin, naririnig natin before kahit ako na yung mga bata talaga sa US is something rude, Yes. yung misbehavior. Pero to be honest, ma'am, dito sa place ko, like walang ganun. 100%. So hindi ko siya na-experience. So ang kagandahan din nun is talagang yung goal nung host school or nung specifically yung superintendent dito na makapag-focus ako sa pagtuturo. Kaya lahat ng pangangailangan, lahat ng even yung mga furnitures, sila nag-provide. Yung mga appliances, sila rin nag-provide. So yun nga, case to case basis talaga. Grabe, So no, ang support nila sa'yo, no? Like, yes, renting 100%. a home and then yung hindi yan, kasi yan yung number one concern nila. Like, magdadirect Tirahan. kami, paano yung titirhan namin? Kasi sabi nila, Yes. sa agency daw, included na yan. Hindi na, yeah, included yan, but you're gonna be paying every cent, di ba? Na Mm-hmm. Yeah, magagastos yeah, nila. yeah. So, and that's good that you Mm-hmm. just really need to tell them your needs, di ba? And Yep. yes, most of the time they will really help. Isa pa nga pala, ma'am. Unang Pinoy ako dito. Oh, Kaya ako yung pinakang kauna-unahan nilang hinayad na international teacher. Kaya siguro ganun na lang nila din ako alagaan dito. Like, kumbaga ako na yung magiging standard pag may mga
upcoming pang applicants Yes. dito. So, alam na nila. So, medyo nakaka-pressure. Kasi one time tinanong ko yung sa pananandaan ko, paano ko makakabawi? Kasi lahat pinrovide na nila. And even yung hanapan ako ng apartment na mura. Ang apartment dito, ma'am, is $282. So, compare dun sa mga kasamahan ko na talagang 1,500, Yes. sama-sama pa sila. So, Yes. ako dito solo, tapos 2 minutes lang, dyan lang sa tapat ng Grabe. school. Blessing Yes, kaya talaga, talagang Jaron. I'm so blessing. happy Yes. for you. So happy for you. So now I know parang sobrang ganda naman talaga ng mga sinishare mo, but I'm sure may mga Uh-huh. bumps in the road din. So what are the Yep. challenges that you've encountered as you start your teaching journey yan dyan sa bagong school mo? Mm-hmm. Um, Challenges bago Go. makarating dito. Siguro yung ano, Or yeah. um, ah, dun muna tayo sa bago makarating dito. Na-feel ko to eh. Hindi ako ganun ka, before ang routine ko kasi sa Philippines, yung trabaho ko talaga is school bahay. So Monday to Sunday yun, like ang ano ko lang is para mabalance yung life ko is Sunday morning nag-attend ako ng church, and then Sunday afternoon may part-time ako. So ang part-time ko is from Monday to Sunday. Sunday in the morning, yun lang yung pahinga ko, pero nag-church ako. So, nung nakarating ako dito, yung homesickness kasi, hindi ko siya na-experience talaga. Pero bago ko makarating dito, hindi ko alam kung the same yung feeling ng ibang mga lumilipad papunta dito. Nung nasa plane ako before, parang napapa-atras na ako. Kasi parang bukod sa wala akong kasama dito, alam ko na eh, wala akong kasama. So, parang inuunahan ako ng takot. So, siguro yun yung kailangan natin tagdalin. Kasi parang expect the unexpected talaga. Like, akala ko nun dito na, to be honest, ang lagi kong bukang bibig, akala ko dito ako kakatayin. Kasi yung mga bata nga, hindi ko pa naman alam na ganito yung dadatnan ko na talagang ganun sila ka. Yung parang lulunukin ng buhay, parang ganun. Yung parang, kasi naririnig ko, to be honest, Yes. naririnig ko before na binabato ng sapatos, yung board, o kaya naman minumura. So parang mga ganun. Pero yun yung na-experience ko na nasa plane ako. Parang gusto ko nang umatras. Tapos bukod doon, malayo na ako sa family ko. Like, pag may emergency, hindi ganun kadaling umuwi. Pero yung homesickness, normal na talaga yun. Yun yung kailangan natin. Isa rin siguro yun sa challenges dito. Pero gaya nga, sabi ko, case-to-case basis, ang akin kasi yung nature ng work ko before and yung routine ko, yung lifestyle ko before is talagang parang same lang dito parang nasa malayong lugar lang ako ng Pilipinas. Kaya hindi ko ganun na-experience yung homesickness. And aside from that, siguro another challenges is kung paano mo sila papakisamahan. Dito sa amin, madali. Like, na-orient na sila or nagkaroon na sila ng idea bago ko makarating dito na may bagong darating. Kasi dahil nga is small community, pag parang kilala nila ang bawat isa. So, Yeah. alam nila pag may bagong salita, parang ganun. So, siguro in general talaga, yung pakikisama napakahalaga na. Kasi hindi natin dala-dala yung pangalan natin pag nandito na. Ang dala-dala natin dito is kung ano tayo, kung yung pagiging Pilipino natin. That's true. Kaya minsan nakakaano din eh. Parang nakakailang or nakakahiya din para sa atin bilang Pilipino na nandito sa US na may maririnig tayong mga Pinoy na, 'di ba, na may mga That's true. ginawang hindi parang especially yung mga nagrereklamo. Yun, isa siguro yun sa dapat
paghandaan natin dito. Like, aware naman tayo bago tayo makarating dito na yung dadatnan natin is ganun. So, parang yung mga, yung mga reklamo natin dito, like, lagi na lang mga bata, parang hindi ko nararamdaman na Yes. teacher ako dito. So, ready dapat tayo talaga dun sa mga ganun. Kasi, nagkataon lang sa akin na dito, maganda yung mga pagpapalaki ng mga bata. Even, siguro, nasanay lang ako ng may po at opo ng mga bata. Pagdating dito, wala. Pero ramdam mo na may respect Respect. sila. Like, yeah, punta lang sila sa bathroom, magsasabi sila, tapos hihintayin nila kung oo ka o hindi agad na lalabas ng pinto. So yung mga ganun, like, iba-iba lang talaga siguro yung culture talaga yung talagang paghahanda natin pag nandito. Kasi iba na. Ang sarap mag-effort kapag alam mong sapat din yung makukuha mong kapalit na. Pag nakuha mo na yung paycheck mo, kita mo di ba? Parang Yes. ito na yun, parang nung unang salary ko kasi parang, oh grabe pa. Kasi hindi tayo used to having that kind of money. No? Yes, like 100,000 plus, Yes. diba? Pag nag-enjoy ka, siguro, pag nag-enjoy ka sa trabaho, like, mabilis lang ang Mabilis. takbo ng araw. Yep. Mm. Siguro, ang challenge nga lang dun kapag yun nga, parang may mga narinig kasi akong kasamaan ko na parang pagpapasok ko na, Monday na naman, mga ganon. So parang ramdam mo Yeah. talaga na parang naboborn out sila kasi nga ganon. So dapat, kapag ganon, dapat ready nga tayo na isipin natin ano yung dahilan kung ba't nga ba tayo nag-US, hindi yung um, parang panghihinaan tayo ng loob na pag nandito na ay parang ano, yun yung kaibahan kapag full-hearted talaga nag-apply. Like kahit anong ma-experience mo dito. So parang wala. Ano ready Yes, How about sa na talaga. curriculum? As a math teacher, hirapan ka bang mag-adapt Mhm. sa curriculum nila? How many preparations do you need to do? Mas may time ka ba sa sarili mo like during weekends or busy ka ba? Good question. Yeah. Good question, ma'am. Yun din, case-to-case basis din siguro. Before ako makarating dito sa school na to, ang alam ko ang math nila isa lang. Kasi yun lang yung kayang ituro ng previous math teacher. So, dito kasi, dito di ba ma'am sa atin, usually yung mga nagiging teacher ng mga native or mga Americans is parang pagka-graduate nila, turo na agad, walang Mhm. walang experience sa field. So parang ganun din ang nangyayari. Parang yung mga teacher dito sa amin yung mga teacher dito, parang online. Like, Mm. magmo-monitor lang si teacher. Halimbawa, yung previous math teacher, nagmo-monitor lang siya. Pero yung teacher ay galing sa ibang, pwedeng sa university or sa yung mga expert na teacher. So, Uh-huh. kaya nung dumating ako dito, ma'am, good question kung ilang preparation. Kasi nung dumating ako dito, ang parang kundi ako nagkakamali, Algebra 1 lang yung offer nila dun sa school. Kasi yun lang yung parang kayang ituro ng physical, ng face-to-face ng teacher. And then, the rest, parang more on online na. So, Mm. dito di ba ma'am ang sistema ng pag 7th grade ka, dito sa amin pag 7th grade ka, kapag kaya mong kunin yung pang senior na subject like That's true. geometry or algebra to, pwede mong i-take basta Yes. kaya mo. So, Oo. dito, ang nangyari sa amin kasi ma'am, so dati, ang alam ko, isa lang yung math nila, tapos yung the rest, like geometry, algebra to, pre-algebra, trigo halimbawa, uh, na-attend sila online. So ngayon, dahil nung dumating na ako dito, inassess yung papers ko, since ako ay complete na yung ACADS ko sa doctors, tapos yung sa MA ko, inassess nila if capable ako magturo ng mga subject na Mhm. instead na online nila i-take ay physical na. So face to Grabe. face na. So nung inassess, siguro ano din, isa yun sa challenge din. Pero bago tayo din,
ano ko muna. So, ang preparation ay 7. Mhm. Isa-isahin ko, geometry, mathematics 7, algebra 2, college algebra 1, pre-algebra, tsaka consumer math. So, 7 lahat. Ang kagandahan lang kasi natin, ma'am, hindi ko siya tinitreat na challenge para sa akin yung curriculum nila dito. Kasi ang kagandahan nun, kahit 7 preparation, nagagawa na natin yun sa Pilipinas eh. Like, uh, di ba, spiral curriculum naman tayo sa Pilipinas. So, yung halimbawa, grade 7 natin, natitake nila yung geometry in a quarter. Like, first quarter, like, for example, first quarter, pre-algebra, second quarter nila, halimbawa, geometry, third quarter ay, and so on. So, Yeah. it means parang sa kanila, focus dito sa atin, kung algebra 1 lang pag-aaralan nila sa isang taon. So sa atin, para nako-cover siya. Yung apat na topic or yung apat na content is na tatakal siya in a year sa atin sa Pilipinas dahil spiral curriculum nga tayo. So dito, hindi mahirap mag-adjust. Magkakaiba siguro ang bawat state ng standard curriculum. May binibigay naman sila eh. Nandun naman yung mga objectives, mga kailangan na lesson na ma-cover mo. And yun yung pinaka ano. So 7 preparation ako dito pero kahit papaano naman na i-aid ko yung mga needs ng mga bata. And uso naman, like, pag talaga hindi nila kaya, doon na papasok yung i-reteach mo siya kasi talaga may mga bata na hindi talaga ma-cope up or else babagay mo talaga yung strategies mo. Pero talagang make sure mo, awan ko sa ibang mama, sinasabi nila na 10 to 15 minutes yung direct instruction. Pero nagkakataon talaga na parang nagwa one-on-one session na kayo eh. Parang, itong mga bata. Kasi sa akin talaga, ma'am, ang strategy ko sa mga bata, like, parang tulungan session. Nung nasa DepEd pa ako, meron akong program na Math Collab. So, ang ginagawa ko doon, yung mga bata na magagaling, ikinukulab ko doon sa mga alam kong hindi ganun kagaling, hindi ganun ka nahihirapan, yung mga strugglers, like, sila yung mag-group. So at least, yung Yes. socialization skills na di-develop din. And then yung sharing of ideas nandun pa rin. So kasama pa rin sa learning style, sa strategies natin bilang teacher. So yun yung pinakang pagdating sa learning content. Dahil math nga ako, so universal naman ng math eh. Like, unlike ng ibang subject, diba? Yung question mo kanina na sabi mo nga, kung mas maganda, mas at ease dito, mas maraming time magpahinga. Yes, mas maraming time dito magpahinga. Kasi yung hindi ko alam yung ibang school kasi parang alam ko may mga lesson plan sila. Like, hindi ko alam kung detailed or something like that. Kasi kami, parang draft lang. Like, portal na siya. Ang pinakang lesson plan mo din, like, kasi dito, ma'am, wala kayong pasok ng Monday. Tuesday to Friday lang ang pasok namin. So, 4 days a week. So, Wow. halimbawa, yep, Wala kang Monday parang blues. so, long weekend talaga, like That's Saturday to nice. Monday. Wala. So, bukas meron kaming parents-teacher conference. Yung lahat ng mga non-academics na like mga meetings or Sa PD, Monday siya. mga trainings every Monday. Pero hindi Nice. naman ang professional development training namin is once a month lang. So isang beses lang kami may pasok ng Monday sa isang buwan. Ang lesson planning namin dito is nasa portal na. Encode mo lang like anong gagawin mo sa Tuesday, ano yung pa-activity mo, meron ba silang daily assignment, yun lang. Tapos nandun naman yung mga topic eh, lalagay mo rin yung mga topic. Tapos, na kailangan ma-cover. And ang strategy ko, although hindi naman ito required sa amin,
Pero ako kasi, gusto ko organize yung mga resources. Like yung mga ginamit kong resources, gumagamit ako ng Google Classroom para accessible nila. So, dahil may mga laptop naman sila, pero hindi ito usual dun sa iba. Parang iba rin yung ginagamit nila, pero sa akin Google Classroom talaga. So, doon, i-upload ko yung mga resources para pag meron silang chapter test ng Friday, ma-access nila or kung gusto nila mag-review, so mari-review nila. So, yun ang strategy lang talaga. Yun kasi makikita sa atin din ng pagdating sa lesson planning, wala hindi katulad nung sa atin na nakasanayan natin na talagang detailed o kaya naman parang semi-formal or semi-detailed. Dito parang lang hindi yung paperwork, parang talagang may focus ka sa pagtuturo. Yung paperwork talaga hindi siya dito. Big deal parang. Yes. So you have time to really improve your teaching strategies Yes, and more on yan. sa pag-create ng mga activities for the students. So, True. Tsaka tsaka mas mag-enjoy ka maghanap ng mas mga creative ng mga activities kasi alam yes. mong worth it yung sinasahod mo. Like, mas ano ba mas maganda? So para mas marami yung time mo mag-isip ng mga activities na alam mo meaningful para sa mga bata. I really appreciate all your tips Oh, na binibigay sa mga aspirants kasi that's the reality. When you come to the yep. US, do not think na everything will be okay kasi para sa kanila Yeah. basta makapunta lang. Hindi ganun. You expect na Yeah. may mga challenge, expect na you need to be flexible, you need to be Yeah. adaptable. Especially may mga co-teachers ka din like alam mo yung parang na appreciate nila like hindi naman din lahat napifeed sa kanila yung mga learning style. Parang nakakataba ng puso na nanggagaling sa kanila mismo na meron silang natutunan sa'yo. Like, yung mga strategies natin sa Pilipinas na ginagawa natin, yung pagiging consistent natin doon. Tapos makikita nila dito na gagawin mo na hindi pa nila yung na-experience, hindi pa nila yung nagagawa. Tapos parang iano kanila like yung simple na thank you na parang Yes. nagkaroon sila ng idea doon. So bukod doon, kailangan willing din tayo matuto rin sa kanila kasi talagang mahirap mga pag nandito like akala mo okay ka na like yung trabaho natin sa DepEd sa sobrang dami akala natin alam na natin halos lahat ng mga strategy na dapat gawin sa mga paperwork sa mga bata pero iba pag nandito. Yes. All right. Okay, so those were great sharings. Thank you so much. And siguro last advice mo na lang sa mga applicants pa na hoping na magka-opportunity din sila gaya ng sayo this school year 2024-2025, 'di ba? Sobrang dali na sa panahon. It's almost another year. So what can you Yeah. advise to to the aspirants? For me, in general na lang siguro, yung unang-una yung consistency natin. Like, alam dapat natin yung pinasok natin pagpunta dito and kung ano yung ginagawa natin dyan na yung masipag tayo. Kasi dito may performance din annual performance na i-rate tayo. So, siguro yung pagiging consistent natin sa maayos na trabaho dapat dalhin din natin dito kasi yun nga gaya nga sabi ko kanina hindi lang yung sarili mo ang dala-dala mo pag nandito ka na, so buong whole community yung pagiging Pilipino mo talaga. So aside from that, yung pagiging open-minded natin lalo na pag nag-a-apply pa lang tayo yung mga like yung mga preparation, hindi masama magtanong like i-ano mo muna i-check mo muna kung talagang doubted ka doon sa mga pinapasok mo, especially talagang kailangan maging mindful lalo sa mga binabayaran sa mga agencies. Para sa akin okay lang mag-direct
okay lang mag-direct. So, walang masama doon. Laging ipag-pray na para sa iyo talaga to kasi minsan sa sobrang push natin talagang pinupush natin na nandito tapos hindi naman pala will ni Lord so nagkakaroon ng problem. Even na nandito ka na. So dun mo na marirealize na talagang hindi para sa iyo. So dapat ipag-pray. Isama rin talaga sa prayer na talagang kalooban Lord lahat ng ginagawa mong sacrifices ng pagpunta dito. So yung pagiging positibo, given na yun, kahit na ang daming discouragement, mas okay nga yun, maraming rejections kasi marami kang matututunan doon. So, unlike doon sa parang instant kang nakarating dito. So, parang sabi nga, kung gaano kapait yung ugat, gano'n naman katamis yung bunga. So, mas maganda yung talagang ang dami mong challenges o struggles na pinagdadaanan kasi mas strong ka na pag nandito ka. And wag magbabago yung change. Wag magbabago yung change. Wag magbabago yung mindset mo pag nandito ka na. Like, kasi usually in general, ang mindset natin talaga maging stable sa financially and yung family natin na tatanggap ng pinaghirapan natin dito. So, dapat napakalaking part na maging balikan natin maging positive tayo dun sa lahat ng na-experience natin, balikan natin kung ba't pa tayo nandito, wag agad susuko. So, yung pagiging wholehearted dun sa pangarap natin dito na pangahalagan. Alright, ang ganda ng mga tips mo and those are really good talaga na that opportunity comes once in a lifetime. Always think na hindi na pwedeng, wala nang rewind ba? So, take the most out of your the opportunity given to you and yes, be smart with your money, with your time. Kasi no matter how big your salary is, it all comes back to how you manage them, how you manage money and your time. And I hope and I'm really excited for you, Jairo, that you will be successful soon. And don't worry, kahit J1 yan, ang daming pwedeng mangyari sa 5 years. They can always change the rule and be easier for you to change your visa to H1B. We don't know, right? So, or, thank you naman. Diba? Or you can find you're forever there na American na. So, wala na problema. No. What I'm saying is like, as long as you do something in your present, you don't need to worry about your future. So, by the way, I want to thank you. I know, this is an unplanned interview, but exactly. So, pero organize ng mga ideas mo. I really appreciate you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Mrs. B. And thank you kasi yun nga yung mga tips mo before and and bihira yung mga ganyan na like alam mo yan yung parang yung guide yung sa YouTube mo pa lang na mga videos and talagang kaya unang meet natin virtually talagang sabi ko parang na-amaze ako kasi syempre parang na-start ako kasi parang napapanood kita sa YouTube and then ang ganda ng mga talagang ituloy mo lang yun like ang dami mo natutulungan hindi mo man sila ma-meet like mag-message sa'yo or directly pero yung mga nakapanood yun talaga na-inspire din sila kagaya ko and sana hindi ka rin magsawa sa mga videos na ginagawa kasi maraming natutulungan yung mga information doon yung mga like honestly hindi pa ako niya binayaran. I mean, hindi ito sabi, to be honest, hindi ito nakaplano pero personally gusto ko mag-thank you. Before kasi hindi ko siya masabi kasi wala pa ako dito or ang dami ko pa rin mga piniprepare pero this is the chance na gusto ko mag-thank you nga dun sa mga videos mo before, hindi pa ako nagme-message sa'yo nun, pero ini-size ako nun na talagang ganito pala yung dapat kong i-prepare, hindi yung palaging ma-excite ako sa mga opportunity na alam kong papasok akong hindi ako handa. So, yung mga ganun. And All right. So, yes. Thank you talaga. Okay, so everyone, thank you for watching and I hope you learned something and please feel free to message if you have any question about applying in the USA and is it okay if they can follow you?
Or may social media ka, Jairo? Meron. Ay, dito kayo Okay, ilalagay. so please follow Jairo, and he likes to share experiences din niya sa US. So bye Yes. until the next video. Bye-bye. Hi, are you a teacher and you're interested to apply in the USA? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and reach out to me at Alisa Lifestyle Vlog. Just send me your qualifications and I might be able to help you. See you and talk to you soon.